Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 666, ang araw bago ang dakilang digmaan. Marami pa ring dugo sa fighting stage. Nakatitig si Ling Xiao kay Lin Fang ngunit hindi siya nakaharap ni Lin Fang. Nakatingin lang si Ling Xiao sa kanyang likuran. Duguan at malupit ang kanyang mga mata. Hindi siya mapakali, ngunit hindi na siya mukhang determinado, mapagmataas o may tiwala sa sarili. Maling desisyon talaga ang ginawa niya. Bakit itinago ni Lin Fang ang kanyang lakas? Level 4 ang intensyon niya. At ang kanyang uhaw sa dugo na espada ay nakakatakot, naputo nito ang kanyang braso. Ngunit sa pagkakataong ito, nilabanan ng uhaw sa dugo ang pag-inom ng kanyang dugo. Gamutin mo itong mabuti. Sigaw ng guro ni Ling Xiao. Pagkatapos ay bumalik si Ling Xiao sa kanyang upuan at umupo tulad ni Tang Yuyu. Kumuha siya ng pil at nilagok iyon. Naputol na ang braso niya kaya hindi na niya ito maibabalik, kaya kailangan niyang gamutin ang sugat. Kung gumaling ang sugat ay magagawa niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Makapangyarihan ng mga espada dahil nakakagalaw ang mga ito gamit ang kapangyarihan ng iyong utak. Maaari kang pumatay ng mga tao mula sa malayo kaya ang isang braso ay hindi gaanong kapakipakinabang. Hindi ka nito mapipigilan sa pagsulong. Ling Xiao, naputol ang iyong braso ngunit maaari ka pa ring maging isang napakalakas na cultivator na umaabot sa mga ulap. Hindi ka maaaring sumuko. Sabi ng matanda. Binuksan ni Ling Xiao ang kanyang mga mata at muling kumislap ang matalim na ilaw sa kanyang mga pupil. Tila nabawi niya ang kanyang motibasyon na maging isang malakas na cultivator ng espada. Kahit na nawalan siya ng braso, maaari pa rin siyang maging isang napakalakas na cultivator at maabot ang mga ulap. Nagsimula na namang tumibok ng mabilis ang puso niya, napuno siya ng sigla. Nais niyang maging isang bayani. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa matanda. Hindi katakataka na ang kanyang mga salita ay parang mga panalangin na maaaring magunjok sa mga tao. Siya ay isang cultivator ng Tianqi layer. Sila ay napuno ng sigasig at ginawa ang mga kaluluwa ng mga tao na nanginginig. Sige, Tang Yuyu na, sabi ni Zhu Wuchang habang nakatingin kay Tang Yuyu na nakaupo pa rin sa lupa. Kahit na alam niyang nagpapagaling pa si Tang Yuyu, kailangang magpatuloy ang kompetisyon. Tang Yu, kailangan mo pang gumaling ngunit kailangan niyang hamanin ang isang tao. Binuksan ni Tang Yuyu ang kanyang mga mata, gusto niyang tumayo ngunit hinawakan ni Lin Fang ang kanyang mga balikat at umiling. Kailangan pa niyang gumaling. Maaari mong piliin ang diling o duan wu daw at agad na mawala. Hindi ka makakalaban. Malumanay na sabi ni Lin Fang. Nang marinig siya ni Tang Yuyu, ngumiti siya. Tapos sabi niya, pinili ko si Lin Fang, at nawala ako. Hindi nakaimik si Lin Fang, nakita lang niya si Tang Yuyu nakangiting parang bata, napakatalino niya. Tumiti si Lin Fang at umiling. Sa anumang kaso, hindi siya kailanman lumaban kay Tang Yuyu. Siya ang pinili niya kaya bakit hindi? Iyon ang 8 tagumpay ni Lin Fang, mayroon na siyang 8 puntos ngunit may ilang laban pa. Sa kanyang lakas, siguradong makakatapos si Lin Fang sa top 5. Kahit na hindi natin alam kung sino ang mas malakas sa pagitan ni Lin Fang at Zhu Xia. Siguradong matatalo ni Duan Wu Dao at Diling si Lin Fang. Akala ng karamihan. Hindi makatapos si Lin Fang sa nangungunang 4. Kailangan pa rin nilang makita ang laban ni Lin Fang laban kay Zhu Xia. Pipiliin ba ni Lin Fang si Duan Wu Dao o Diling para sa kanyang susunod na laban? Naroon din si Jun Moshi, si Lin Fang ay kanyang mabuting kaibigan kaya paano matatapos ang kanilang labanan? Nanalo sina Diling, Duan Wu Dao, Jun Moshi at Zhu Xia ngunit hindi nag-aaway. Walang makakatalo sa kanila kahit na. Sa una, si Ling Xiao sa kanyang 7 espada at antas 3 layunin ay kasing lakas ni Zhu Xia. Maaari pa nga niyang i-pressure si Duan Wu Dao o Diling, ngunit ngayon ay nadurog ang braso ni Ling Xiao kaya wala siyang magawa. Sa iba pang 8 natatanging henyo na Dead Tree, hindi natalo ni Yu Xiao at Ling Xiao ang 4 na pinakamahusay. Hindi rin sila matatalo ni Yumo. Sa makatuwid, hinuhulaan ng karamihan na hindi makakatapos si Lin Fang sa nangungunang 4. Sina Diling, Duan Wu Dao, Jun Moshi at Zhu Xia ay, sa kanilang mga mata, ang 4 na kampiyon ng kompetisyon. Pagkatapos ay dumating si Lin Fang sa ika-5 posisyon. Ngunit nanghuhula lamang sila. Hindi pa nag-aaway ang 5 iyon. Hindi nila naibigay ang kanilang buong lakas kaya walang nakakaalam kung gaano sila kalakas. Sa top 5, si Lin Fang ang pinaka nagpakita ng kanyang lakas. Ngunit kumbinsido sila na malapit nang dumating ang mga labanang iyon. Nagpatuloy ang mga labanan at sila ay sanguinary. Bukod sa 5 taong iyon, naroon ang patay na puno. Tila napakahirap na pigilan siya, kahit si Yunfei Yang o Qing Mengzin ay hindi siya kayang talunin. Kahit na natalo si Yunfei Yang laban kay Yumo, napakalakas niya. Sa kanyang nakakatakot na puwersa ng espada, maaari pa niyang talunin si Yu Xiaoxiao. Lahat ay namangha. Ang kompetisyon ay magpapakita kay Zhu Yu kung sino ang mga tunay na henyo nito. Nagpatuloy ang mga laban at lalabanan ni Lin Fang ang kanyang ika-10 laban. Bamantong hininga ang mga tao dahil natalo ni Lin Fang si Ling Xiao at hindi na lumaban mula noon. Na-forfeit din sina Qing Mengzin at Yunfei Yang laban kay Lin Fang. Parang sinusubukan nilang tulungan siya. Pagkatapos ng ika-10 labanan, mayroon pa ring 4 na laban si Lin Fang. Diling, Duan Wu Dao, Jun Moshi at Zhu Xia, ang 4 na pinakamalakas na magsasaka.
Tangyo, kailangan mo pa ng oras para gumaling, sumuko siya laban kay Diling. Pagkatapos ay nag-forfeit siya laban kay Diling, kaya ito ang ikasampung tagumpay ni Diling, tulad ni Linfang. Katulad ni Linfang, mayroon na lamang siyang tatlong pinakamahuhusay na magsasaka at si Linfang. Gayunpaman, kinailangang labanan ni Linfang ang apat na napakalakas na magsasaka, hindi ang tatlo tulad ni Diling. Apat na laban. Pagkatapos ng round na iyon, magsisimula na ang pinakamagagandang laban. Akala ng karamihan, kailangang lumaban pa ni Duan Wu daw. Dahil nanalo si Jun Moshi nang na-forfeit si Yun Fei ang laban sa kanya, isa pang labanan ang dumating, at si Zhu Xia na. Ang mga tao ay tumingin kay Zhu Xia, tila hindi siya lalaban kay Ling Xiao, sa halip, siya ay nakatingin kay Jun Moshi. Makakapaghintay siyang lumaban kay Ling Xiao dahil hindi magiging mahirap ang laban na iyon. Dahil nakakatakot ang mga susunod na laban, mas mabuting pumili ng iba. Sa makatuwid, pinili ni Zhu Xia si Jun Moshi. Magkaharap sina Jun Moshi at Zhu Xia at ang mga tao ay nanginginig sa pananabik. 2 sa 5 pinakamahusay na cultivator ang maglalaban. Sino ang mananalo? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 667, Evil Fight. Si Zhu Xia ay isang henyo ng Tian Xia sect. Ang kanyang guro, si Mr. Yin Xia, ay nagbigay ng partikular na kahalagahan sa kanyang disipulo. Siya ang pinakabatang cultivator sa kompetisyon ng Zuyu. Si Jun Moshi ay ang prinsipe ng Dragon Mountain at may chi ng katwiran. Kaya niyang magdala ng hustisya sa mundo. Ang dalawang iyon ay magkasalungat, ang isa ay mabait at ang isa ay masama. Pareho silang ilan sa 5 pinakamahusay na cultivator ng kompetisyon. Tiyak na hindi kapani-paniwala ang kanilang labanan. Ang mga tao ay matatag na nakatingin sa entablado ng labanan. Hindi nila nais na makaligtaan ang isang piraso ng labanan na iyon. Sa pagkakataong ito, ang kasamaan ay lalaban sa kabutihan. Sino ang mananalo? Mahalagang enerhiya ng katwiran. Sabi ni Zhu Xia na may kasamang ngiti. Pinagtatawanan niya ang lakas ng katwiran ni Jun Moshi. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, ang mga matatapang na magsasaka ay ginagalang, maging sila man ay masama o mabuti. Ang pinakamahalagang bagay ay lakas. Kung ikaw ay malakas, maaari mong ay bully ang iba at vice versa. Hindi dahil sa mabait ka kaya humanga ka sa mga tao, ito ay dahil malakas ka, wala nang iba pa. Alam ko, pero at least ang pagiging mabait ay nagbibigay daan sa iyo na magkaroon ng mga kaibigan. Walang pakialam na sabi ni Jun Moshi, nakangiti. Medyo nagulat si Zhu Xia. Totoo, tama si Jun Moshi. Ang pagiging matatag ay mahalaga at nakakuha ka ng paggalang, ngunit ang masasamang tao ay kinatatakutan. Siyempre, pinili ni Zhu Xia ang landas na iyon kaya hindi siya magbabago. Gusto lang niyang maging malakas. Ang pakikipag-away ay hindi tungkol sa pakikipagkaibigan. Sabi ni Zhu Xia, namutla at namutla ang kanyang mukha. Parang wala talagang dugo sa mukha niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at isang nakakatakot na masamang si Chi ang bumangon. Paralisado ang mga tao kahit nasa malayo sila. Ang masamang chi na iyon ay nagparamdam sa kanila na para silang nasasakal, hindi ito komportable. Malamig na umungol si Jun Moshi habang naglalabas siya ng ilang mahahalagang enerhiya ng katwiran. Ang chi ni Zhu Xia ay bumangga sa lakas ng katwiran at agad na nawala. Ang mahalagang enerhiya ng katwiran ay maaaring lipulin ng masasamang enerhiya at matuno ang mga ito. Enerhiya ng katwiran. Humanda na tiisin ang tunay na masasamang enerhiya. Sabi ni Zhu Xia, nakangiti ng masama. Sa isang iglap, nawala ang kanyang katawan sa orihinal na kinatatayuan niya at noontog siya ng kanyang kamao. Isang nakakatakot na evil energy ang nakondense sa kanyang kamao at nakatutok kay Jun Moshi. Ang masamang enerhiya ay matutunaw lamang sa aking lakas ng katwiran. Sabi ni Jun Moshi na tumatakbo pasulong, tila wala siyang pakialam sa masamang chi. Ang mahahalagang enerhiya ng katwiran ay gumagalaw sa hangin sa buong bilis. Ito ay inaapi ang masamang enerhiya. Ngunit pagkatapos ay kumalat ang masamang enerhiya at lumipat sa lahat ng 4 na direksyon. Ang masamang chi na iyon ay tila naglalaman ng ilang bangkay na chi, naamoy ito na parang bangkay sa pagkabulok. Wow! Ang bangkay na si Chi ay gumalaw sa lahat ng direksyon, ang mga manunood ay nakaramdam ng pagkahilo at sakit. Gusto nilang samuka. May mga taong umitim pa na parang nilalamon ng buhay, baka maging bangkay na. O hindi. Nakakatakot ang hangin na iyon. Nagkagulo ang mga tao, marami sa kanila ang nag-ulong magulong. Napakabilis, nawalan ng laman ng lugar. Ilang taong mahina ang bumagsak. Ang kanilang mga katawan ay itim, ang kanilang mga kalamnan, at pagkatapos ay tumigil sila sa paggalaw. Sila ay naging mga bangkay. Nakakamangha. Nakakatakot, napakasakit. Akala ng karamihan, ang kanilang mga puso ay marahas na tumitibok. Ang paghawak ng bangkay na si Chi ay maaaring maging tunay na mga bangkay. Tanging ang mga malalakas na tao tulad ni Jun Moshi ang makakalaban sa gayong lakas at lumaban kay Zhu Xia. Ang ilan sa mga tao ay natakot. Napakalakas nila, ang dalawang manlalaban na iyon ay mga titans. Karamihan sa mga tao sa karamihan ay hindi makalaban sa dalawang ito. Kumakalat ang mga dagandong sa kapaligiran, nagbanggaan ang bangkay na chi at enerhiya ng katwiran. Ilang malakas na hangin ang umiihip. Nagkaroon ng kulay abong hangin at gininto ang hangin at wala ni isa sa kanila ang nawawala.
Si Zusha ay mas malakas kaysa kay Yumo. Naisip ng nalilitong karamihan. Hindi man lang nalabanan ni Yumo si Jun Moshi, naduroj lang siya. Gayunpaman, nagawang labanan ni Zusha ang lakas ng katwiran ni Jun Moshi. Kahit na nagawa niyang labanan ang lakas ng katwiran, tila unti-unting nawawala ang bangkay na si Chi. Dagat ng dugo at mga ay. Sabi ni Zusha nang makita niyang nagsisimula na siyang matalo sa pakikibaka. Hindi niya maiwasang magalit. Ang kanyang bangkay na si Chi ay biglang naging mas nakakatakot. Kasabay nito, ang kanyang mga kamay ay naging nakakatakot lalo na, sila ay mukhang namamaga sa dugo. Sa bawat pag-atake, ang kanyang mga kamay ay tila sinisipsip ang dugo ni Jun Moshi. Sinisipsip nila ang dalisay na chi ni Jun Moshi at gusto din nilang lumunin ang kanyang dugo at laman. Si Mo Kanglan ay nagkaroon ng katulad na pag-atake. Naisip ni Lin Feng nang makita niya iyon. Noon, natutunan ni Mo Kanglan ang isang nakakatakot na masamang kasanayan na maaaring sumipsip ng dugo at laman ng mga tao. Mukhang sinapian din ito ni Zusha. Ngunit ang pag-atake ni Zusha ay mas malakas kaysa kay Mo Kanglan. Masyadong malakas si Jun Moshi at hindi kayang sirain ni Zusha ang enerhiyang iyon ng katwiran. Gaano man kalakas ang masasamang pag-atake, mahirap sirain ang lakas ng katwiran. Wow! Ang tunog ng nagdadalamhating multo ay kumalat sa hangin at isang nakakatakot na enerhiya ng bangkay ang lumipat patungo kay Jun Moshi. Lalong namula ang mga kamay ni Zusha, papunta siya kay Jun Moshi at gusto siyang mahuli. Ang mahahalagang enerhiya ng katwiran ay maaaring lipulin ang kasamaan. Sabi ni Jun Moshi habang naglalakad pasulong. Ang kanyang enerhiya ng katwiran ay lumiligid sa kapaligiran na parang mga alon. Ang mga ginintuang alon na iyon ay lumiligid patungo sa Zusha, na ginagawang natutunaw ang lahat ng masasamang enerhiya. Boom boom boom. Isang nakakatakot na tunog ang kumalat sa hangin. Tila walang katapusan ang mahahalagang enerhiya ng katwiran. Ang masasamang enerhiya ay natutunaw at nilalamon. Sa sandaling iyon, ang lakas ng katwiran ay umaagos sa kalangitan. Si Jun Moshi ay parang anghel, dalisay at banal. Ang lakas ng katwiran ay nakapalibot sa kanyang buong katawan. Para siyang bayaning nagdadala ng hustisya at sumisira sa kasamaan. Gaano kalakas? Akala ng karamihan. Gumamit lamang siya ng mahahalagang enerhiya ng katwiran, mula sa simula hanggang sa wakas. Isang hindi kapani-paniwalang tagumpay sa gayong labanan. Natutunan lamang ni Jun Moshi kung paano gumamit ng mahahalagang enerhiya ng katwiran, tila wala ng iba. Ang pag-alam lamang ng isang kasanayan at pagiging napakalakas dito ay hindi kapani-paniwala. Boom! Ang masamang chi ay patuloy na umuurong at naglalaho. Ang mukha ni Zusha ay lalong namutla. Nanginginig siya. Umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Jun. Mo. Chi. Lumaban ka hanggang ngayon para maipagmalaki mo ang sarili mo. Masamang sabi ni Zusha. Ang kanyang mukha ay nakakamatay na mapatla na parang multo. Naglabas siya ng mas masamang chi at mula sa kanyang likuran ay lumitaw ang isang nakakatakot na siluet. Isa itong bangkay. Isa itong napakalaking bangkay. Ang masamang bangkay na iyon ay tila kaya nitong gawing impyerno ang planeta. Sa paligid ng Zusha ay lumitaw ang ilang mga kalansay, ang eksena ay kahanga-hanga. Si Zusha ay mukhang isang tunay na halimaw. Evil Chi, Corpse Invasion. Galit na sigaw ni Zusha. Nagsimulang gumalaw at umuungal ang mga bangkay. Nakakatakot ang mga tunog kaya maraming tao ang naglalagay ng kanilang mga kamay sa kanilang mga tainga. Sa paligid ng Zusha ay lumitaw ang dagat ng dugo, walang katapusang bangkay na si Chi ngunit tila ang vital energy ni Jun Moshi ng katwiran ay umuusad. Mamatay. Galit na sigaw ni Zusha. Parang bangkay, itinapon niya ang sarili kay Jun Moshi. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng enerhiya ng bangkay ang bumangga sa mahalagang enerhiya ng katwiran. Pinagmamasdan ng mga tao ang mukha ni Zusha habang umusbong ang isang napakasama at nakakatakot na ngiti. Paglipot. Isang masamang boses ang kumalat sa hangin. Si Zusha ay tila naging multo, walang tunay na katawan. Siya ay tumalon sa mahalagang enerhiya ng katwiran. Agad na bumagsak ang kanyang skeleton hand sa dibdib ni Jun Moshi at tumagos dito. Tapos na, akala ng karamihan. Mamamatay na ba si Jun Moshi? Papatayin ba siya ni Zusha? Ginawa siya ng kanyang espiritu na maging kalansay. Ilang sandali bago, naisip nila na ang kanyang espiritu ay nagbibigay daan lamang sa kanya na gumamit ng bangkay na si Chi. May ay dadagdag ka ba? Sabi ni Zusha kasama ang kanyang masamang ngiti. Ngunit mukhang hindi siya nasasaktan si Jun Moshi, mukha siyang kalmado at tahimik. Hindi na panatag si Zusha. Mamamatay na si Jun Moshi ngunit. Hindi ba natatakot? Ang gusto kong sabihin, hindi lang ikaw ang taong may espiritu. Mabagal na sabi ni Jun Moshi. Kaagad pagkatapos, isang hindi kapani-paniwalang dami ng mahahalagang enerhiya ng katwiran ang pumaligid sa masamang enerhiya. Napayuko si Zusha. Parang matutunaw na ang katawan niya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin sa dibdib ni Jun Moshi. Walang dugo kung saan niya sinaksak ang kamay niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 668, Evil Nightlight. Ang higit na ikinagulat ni Zusha ay ang bilis ng pag-recover ng pinsala ni Jun Moshi. Ilang sandali bago, nasugatan niya ng husto si Jun Moshi gamit ang kanyang kamay, ngunit ngayon ay gumagaling na ito mismo.
Muling itinaas ni Zusha ang kanyang ulo at nakita ang ngiti ni Junmoshi, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas. Maaari lamang siyang lumipat pabalik. Wala siyang ibang pagpipilian. Ngunit ngayon ay hindi siya bibigyan ni Junmoshi ng pagkakataong makatakas. Ang kanyang mahalagang enerhiya ng katwiran ay bumagsak tulad ng isang talon. Bumangga ito sa katawan ni Zusha, at nalunod siya dito. Unti-unting naging totoo muli ang katawan ni Zusha. Ang nakakatakot na vital energy ng katwiran ay patuloy na tumatagos sa kanyang katawan at nagsimulang bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Pumunta ka, galit na sigaw ni Zusha. Ginamit niya ang kanyang buong katawan sa pag-atake kay Junmoshi at pagkatapos ay tumalbog pa atras. Nakarating siya ng 1 kilometro ang layo. Ang kanyang chi ay patuloy na umaagos ngunit siya ay muling namangha, isang alon ng mahalagang enerhiya ng katwiran ang papalapit. Si Junmoshi ay muling lumalapit sa kanya. Tumibok ang puso ni Zusha, tumingin siya kay Junmoshi at sumigaw. Sukon ako, agad na huminto si Junmoshi sa harap ni Zusha at ang kanyang vital energy ng katwiran ay nawala. Sumuko na si Zusha. Natalo si Zusha sa labanang iyon. Inapi ni Junmoshi ang bangkay na si Chi. Ngunit ano ang kanyang espiritu? Tiningnan ni Zusha ang dibdib ni Junmoshi at nalaman na ang sugat ay ganap ng gumaling. Ang mga tao ay nakatingin din sa pinsala. Nawala ang ganoong nakamamatay na pinsala. Ilang sandali pa, nakita nila na ang lakas ng katwiran ay nagpatigil sa masamang enerhiya na tumagos sa sugat. Pagkatapos ay gumaling kaagad si Junmoshi. Ano iyon? Iyon ba ang espiritu ni Junmoshi? Ano ang iyong espiritu? Agresibong tanong ni Zusha kay Junmoshi. Natalo siya pero gusto niyang malaman ang sikreto ni Junmoshi. Hindi mo masisisi ang sarili mo sa pagkatalo. Ang kanyang espiritu ay napakabihirang, imposible na talagang patayin siya. Siya ay may immortal na espiritu, kahit anong monumental na pag-atake ay hindi makakapatay sa kanya dahil kaya niyang pagalingin ang mga sugat. Mayroon lamang isang paraan upang patayin siya at iyon ay gumamit ng napakalaking pisikal na lakas at pagkatapos ay patayin siya sa isang welga. Iyon ay magpapalipad sa kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan, kung gayon ang kanyang walang kamatayang espiritu ay hindi makapagliligtas sa kanya. Gayunpaman, kung hindi ka pa nakalusot sa layer ng Tianqi, imposibleng patayin siya. Sabi ni Lin siya sa langit. Lahat ay namangha. Si Junmoshi ay may napakabihirang immortal na espiritu. Nakakatakot na espiritu. Immortal na espiritu. Bulong ni Zusha. Siya ay tumingin lubhang masama. Tumingin siya kay Junmoshi at sinabing, natalo ako at talagang normal lang. Ang iyong espiritu ay napakalakas, kung hindi ay hindi mo na ako makakausap ngayon. Walang pakialam na sabi ni Junmoshi. Saka siya tumalikod at naglakad palayo. Nanalo si Junmoshi. Si Junmoshi ay inapi si Zusha mula sa lahat ng panig, ito ay nakakatakot. Si Junmoshi ay tiyak na isa sa mga pinakamahusay na magsasaka ng kompetisyon. Maaaring matalo rin ni Linfang si Zusha. Nangangahulugan ito na 3 sa 4 na pinakamahusay na henyo ng kompetisyon ay mapabilang sa Dragon Mountain. Ang pinaka-nakakatakot na katotohanan ay ang dalawa sa kanila ay sina Duan Wudao at Linfang na mula sa Zuyu, isang maliit na bansa sa ilalim ng jurisdiction ng Dragon Mountain. Ang pagsikat ba ni Zuyu? Nakapagtataka, mayroon itong dalawang kamanghamanghang at nakasisilaw na mga henyo sa kompetisyon. Anong kaluwalhatian? Nagpatuloy ang mga laban. Ang mga nasa dulo ng ranggo ay hindi interesado sa karamihan. Magsisimula na ang isang bagong round at pagkakataon na ni Linfang na hamanin ng isang tao. Excited na naman ang crowd. Kakalabanin niya ngayon ng isang napakalakas na magsasaka. Si Linfang ay mayroon ng 10 puntos. Kailangan niyang labanan ang 4 na pinakakahangahangang magsasaka ngayon at wala ng ibang pagpipilian. Sa pagkakataong ito, isa na namang sagupaan ng mga Titans. Maaaring piliin ni Linfang si Diling, Duan Wudao, Junmoshi o Zusha. Sino ang pipiliin niya sa pagkakataong ito? Dahan-daang ibinaling ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin kay Zusha. Gusto mo akong patayin kaya ngayon magkakaroon ka ng pagkakataon. Sabi ni Linfang kay Zusha. Nakakagulat na si Linfang ang pumili sa kanya, napakabastos. Pinapakita niya siya bilang pinakamahina sa 4 na pinakamahusay na cultivator. Nagsimula si Linfang mula sa pinakaibaba at itinuturing na pinakamahinang magsasaka sa simula ngunit ngayon ay umakyat na siya sa ranggo. Ang mga kalaban ni Linfang ay lumalakas at lumalakas. Nangangahulugan ito na hindi itinuturing ni Linfang si Zusha na kasing lakas ni Diling at ng dalawang iba pa. Kahit na natalo si Zusha laban kay Junmoshi, itinuring niya pa rin ang kanyang sarili na napakalakas. Sige. Papatayin kita at maibabalik ko ang aking prestihiyo. Sabi ni Zusha. Gamaan na naman ang pakiramdam niya. Sa labas, unti-unting dumidilim at lumalalim na ang gabi. Naroon lamang ang kabilugan ng buwan sa kalangitan na nagbibigay liwanag sa lugar at yugto ng labanan. Sa mga huling laban ng kompetisyon ay walang pagkakaiba sa pagitan ng araw at gabi. Ito ay tungkol lamang sa pakikipaglaban, tungkol sa kung sino ang malakas o mahina, kung sino ang nanalo o natalo. Iyon ay hindi kapani-paniwalang mga labanan. Pagkatapos ay maaalala ng mga tao ang kanilang mga pangalan. Pagtatawanan ba nila sila, o aalalahanan nila sila bilang mga nakasisilaw na bayani?
Ang mga labanang iyon ay magtatakda ng kanilang kinabukasan at magpapakita sa kanila bilang mga nakakasilaw na magsasaka. Hindi ko gusto ang araw. Nararamdaman ko ang aking pinakamahusay sa dilim. Sabi ni Zhu Xia na mukhang masama. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may masamang ilaw. Gayunpaman, nakaupo lang roon si Lin Feng na mukhang naguguluhan. Lagi mong iniisip na ikaw ang pinakamalakas pero ngayon natalo ka na sa laban. Paano ka pa rin magiging kumpiyansa? Hinahangaan talaga kita dahil nakakapagbiro ka pa, pabirong sabi ni Lin Feng. Nagalit si Zhu Xia. Ang kanyang mga mata ay duguan at nakatutok kay Lin Feng. Teka at makikita mo, sisipsipin ko lahat ng puro chi mo. Lalamunan ko ang iyong dugo at laman. Ito ay magiging isang malupit na gabi para sa iyo. Sabi ni Zhu Xia habang dahan-daang naglalakad pasulong. Isang nakakatakot na enerhiya ng bangkay ang sumalakay sa kapaligiran ng gabi. Ang gabi ay tila mas malalim at mas misteryoso. Hindi masyadong malayo ang nakikita ng isa sa harap nila. Ang mga masasamang kasanayan ay partikular na mahusay sa gabi at ang Zhu Xia ay hindi exception. Gusto ko rin ang gabi. Sabi ni Lin Feng na nakatingin sa langit at nakatingin sa malayo, talagang napakadilim ng gabi. Tumingon si Lin Feng at hinarap si Zhu Xia, mayroong isang napakalamig na enerhiya, tila isang masamang ilaw. Ang mga balintataw ni Lin Feng ay parang demonyo, na ikinagulat ni Zhu Xia. Gumamit si Jun Moshi ng mahalagang enerhiya ng katwiran para talunin ka. Gagamit ako ng masamang kapangyarihan at makikita natin kung sino sa atin ang pinakamasama. Sabi ni Lin Feng. Lahat ay huminto sa paghinga, si Lin Feng ay may masamang kapangyarihan. Hindi kaya, bukod sa kanyang uhaw sa dugo na espada at sa kanyang gininto ang katawan at sa kanyang apoy, mayroon pa siyang ibang kapangyarihan. Ano ang gagamitin ni Lin Feng? Ilang kasanayan ba talaga ang alam ni Lin Feng? Ang karamihan ay nakatingin kay Lin Feng na hindi maarap. Hinding-hindi nila siya maiintindihan. Sa simula, si Lin Feng ay isang hindi gaanong cultivator ng ikalimang Zuan Chi layer at ngayon siya ay isa sa mga pinakamahusay na cultivator sa kompetisyon. Kailangan lang niyang talunin si Zhu Xia at mapupunta siya sa pang-apat sa huli. Isa lang talaga si Lin Feng. May mga itim na ilaw na lumalabas sa katawan ni Lin Feng na nakapalibot sa kanya. Dahil sa mga ilaw na iyon, mas nakakatakot ang gabi. Ang mga tao ay natigilan nang makita nila ang katawan ni Lin Feng. Ang kanyang katawan ay nakakagulat na lumaki. Napakagaling. Ang kanyang katawan ay naging itim at lumalaki. Kakaiba ang kanyang mga mata na sapat na upang kiligin ang mga tao sa unang tingin. Yan ay isang demonyo. Nagulat na naman ang mga tao. Si Lin Feng ay hindi lamang may gintong katawan na Buddha. Sa sandaling iyon siya ay naging demonyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 669, katawan ng demonyo. Anong misteryosong lalaki? Ano iyon? Akala ng karamihan. Masyadong misteryoso ang lalaking iyon, punong-puno ng mga sorpresa. Bukod sa kanyang mga kasanayan sa Buddha, alam din niya ang ilang masasamang kasanayan. Karaniwang hindi iyon posible. Ngunit totoo, hindi maaaring nagsisinungaling si Lin Feng. At saka, ang kanyang masasamang ilaw ay nagiging mas malalim. Parang sinusubukan niyang sabihin sa mga tao na hindi ordinaryo ang kanyang evil powers. Isa itong demonyo. Talagang namangha ang mga tao. Si Lin Feng ay naging isang sinaunang demonyo, siya ay mukhang matangkad at maringal na parang bundok. Siya ay isang tunay na demonyo. Ito ay hindi isang ilusyon lamang. Ito ay isang tunay na demonyo. Sinadya mong gumawa ng misteryo ng mga simpleng bagay, naging demonyo ka kaya ano? Hindi ko akalain na matatalo mo ako dahil papatayin kita. Malamig na sabi ni Zhu Xia. Isang nakakatakot na masamang chi ang lumabas sa kanyang katawan. Umusad muli ang mga tao sa likuran, kasabay nito, isang puyo ng tubig ang lumitaw, at isang malakas na hangin ang nagdala ng ilang bulok na chi sa paligid. Ayaw nilang malason ng bulok na bangkay na si Chi at maging bangkay. Corpse Chi. Paano matatakot ang isang demonyo sa bangkay na si Chi? Nakangiting sabi ni Lin Feng. Ilang purong Chi ang damapo sa kanyang katawan ngunit hindi siya gumagalaw. Nanatili siyang nakatayo ng matatag at matangkad, mukhang mayabang. Ang bangkay na si Chi ay hindi makapasok sa katawan ng demonyo, halos immune na ito sa ganoong Chi. Ha? Sumimangot si Zhu Xia. Si Lin Feng ay hindi natakot. Ang katawan ni Lin Feng ay napakalakas. Ang kapaligiran ng gabi ay sinalakay ng mga itim na masamang ilaw at pinoprotektahan ang kanyang katawan. Ang masamang chi ay hindi makalusot. Hindi ako naniniwala na mas matagal ka pang makakalaban dahil hindi ka ganoon kalakas at hindi ganoon kaganda ang depensa mo. Malamig na sabi ni Zhu Xia. Isang nakakatakot na bangkay na si Chi ang lumabas mula sa kanyang kamay at nagsimulang gamulong. Agad din namang gumalaw ang katawan niya. Pagkatapos ay itinapon niya ang sarili sa demonyong kilala bilang Lin Feng. Depensa. Sino ang nagsalita tungkol sa pagtatanggol? Pagkatapos ay gumalaw ang demonyong katawan na iyon na parang bundok. Ang boses ni Lin Feng ay kapareho ng dati na nagpahula sa mga tao na hindi siya tunay na demonyo. Si Lin Feng lang ang nag-ampon ng hugis ng isang demonyo, ngunit ito ay mukhang tunay na totoo. Magagawa na ni Lin Feng ang kanyang katawan bilang isang tunay na demonyo. Isang kamao ang binomba ang kapaligiran, ito ay napakalaki at puno ng mapang api, masasamang enerhiya. Isang kamay lang ang nakita ni Zhu Xia na gumalaw patungo sa kanya.
Lalo pa niyang pinakawala ng bangkay na si Chi habang ang kamay nito ay bumangga sa napakalaking kamay ng demonyo. Boom! Isang muffled sound ang kumalat sa hangin, ang mga tao ay nanginginig nang ang mga enerhiya ay nagbanggaan. Napaatras si Zusha. Hindi niya napigilan ang lakas ng demonyo. Hindi lang nakapasok ang kanyang masamang chi kay Linfeng, ngunit hindi rin niya napigilan ang lakas ng demonyo. Siyempre, may kinalaman ito sa specialty ni Zusha. Maaari niyang gamitin ang kanyang bangkay na si Chi para pumatay ng mga tao ngunit laban kay Linfeng ay wala itong silbi. Boom boom! Kumalat sa hangin ang napakalakas na tunog, nanginginig ang yugto ng labanan. Ang dambuhalang demonyong katawan ay gumagalaw ng hakbang-hakbang patungo sa Zusha. Patuloy na umiikot ang masasamang ilaw sa kanyang katawan. Napakalaki ng bawat hakbang ng dambuhalang demonyo, kaunti lang ang kailangan bago makarating sa harap ni Zusha. Pagkatapos, naglabas si Zusha ng ilan pang nakakatakot na enerhiya. Boom! Ang ilang bangkay na chi ay bumangga kay Linfeng. Sa pagkakataong ito, lumipad ang katawan ni Zusha. Ang lakas niya ay walang kapantay sa katawan ng demonyo. Ang demonyong iyon ay may nakakatakot na lakas at hindi siya mapigilan ni Zusha. Si Zusha ay mukhang galit na galit at umungal ng marahas. Siya ay na-project patalikod ni Linfeng. Hindi siya banta kay Linfeng. Hinatak ni Zusha ang mahabang mukha. Natalo na siya laban kay Junmo Shi na ginamit ang kanyang immortal na espiritu. Kahit papaano ay mayroon siyang dahilan para sa pagkatalo na iyon, ngunit ngayon, ito ay nagiging talagang minamaliit para sa kanya. Wala na siyang oras para huminga. Sa sandaling iyon, inilalabas ni Zusha ang isang nakakatakot na bangkay na si Chi dahil hindi siya matatalo. Ang mga tao ay hindi makahinga ng chi na iyon kung hindi ay mamamatay sila at magiging mga bangkay. Mamatay. Galit na sigaw ni Zusha. Ang bangkay na si Chi ay patuloy na gumugulong sa hangin at gumagalaw patungo sa demonyo. Ang demonyong katawan ni Linfeng ay napapaligiran ng bangkay na si Chi. Sumimangot si Linfeng at gumawa ng mga brutal na hakbang pasulong. Isang nakakatakot na masamang liwanag ang lumitaw at dumurog ang lahat sa hangin at nabasag ang bangkay na si Chi. Ang bangkay na si Chi ay hindi makalapit sa masasamang ilaw. Kasabay nito, tumatakbo rin si Zusha patungo kay Linfeng. Isang vortex ng evil energies ang lumitaw at bumagsak sa demonyong katawan ni Linfeng. Kumalat ang isang kaluskos na parang nasira ang demonyong katawan ni Linfeng. So, paano kung may demonyo kang katawan? Kaya ko itong sirain. Sabi ni Zusha na mukhang malungkot. Hinamak siya ni Linfeng. Lahat ay isang maliit na insekto kumpara kay Linfeng noong siya ay naging isang demonyo. Tumigil sa pagngiti si Zusha nang makita niya ang mukha ni Linfeng, galit na galit siya at mukhang malupit. Halos lahat ng lakas mo ay ginamit mo at napakilos ako ng kaunti. At ngayon sa tingin mo na ikaw ay kamanghamanghang. Sa tingin mo ikaw ay isa talagang henyo. Mapanuksong sabi ni Linfeng. May mga masasamang ilaw na kumikislap sa kanyang mga mata at sa paligid ng kanyang katawan. Tuturuan kita ng leksyon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na demonyo. Sabi ni Linfeng. Ang kanyang napakalaking demonyong katawan ay gumagalaw, at si Zusha ay nanginginig. Parang dudurugin siya ng demonyo. Nakita niya ang dalawang kamay na tila mga krus na gumagalaw diretso sa kanya. Hindi. Si Zusha ay parang may naintindihan siya bigla. Kaagad pagkatapos niyang tumakbo ng buong bilis, naramdaman niya ang nakakatakot na lakas na nagmumula sa dalawang itim na masamang kamay na gumagalaw patungo sa kanya. Mawala. Sigaw ni Zusha. Isang nakakatakot na hugis krus na pisikal na lakas ang bomb alot sa kanyang katawan at sabay na tumalon si Linfeng pasulong at sumigaw, Azura Body. Sa isang iglap, isang dambuhalang sanguinary na Azura ang lumitaw at inatake si Zusha na kasing matalim ng isang espada. Ang dalawang silhouette ay mukhang totoo, tulad ng demonyo. Ito ay napakalakas. Espiritu. Si Zusha ay namangha. Muling lumitaw ang kanyang skeleton spirit at naging multo ang kanyang katawan. Tila gustong-gusto ni Linfeng na makipag-away sa gabi. Nakakatakot ang kanyang masasamang enerhiya. Isang nakakatakot at mapang-epang pisikal na lakas ang nagsimulang umikot, si Zusha ay natulala. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang demonyong katawan ni Linfeng na bumaba mula sa langit. Tila isang sinaunang demonyo na bumababa mula sa langit, tulad ng isang hari ng gabi. Boom boom boom. Ang nakakatakot na malalakas na tunog ay kumalat sa hangin, ang yugto ng labanan ay walang tigil na nanginginig. Ang mga kalansay ni Zusha ay patuloy na nawasak. Ang katawan ni Zusha ay hinarang at pinaikit ng demonyo. Ang Azura ay itinapon muli ang sarili, naglalaman ito ng nakamamatay at nakamamatay na enerhiya. Katawan ng demonyong hindi gumagalaw. Sabi ni Linfeng. Ang isa pang katawan ng demonyo ay lumitaw na puno ng kasamaan, at ito ay lumipat patungo sa Zusha. Hindi alam ni Zusha ang gagawin, inaapi siya ng 3 demonyo ng sabay. Halos imposibleng labanan ang demonyong katawan ni Linfeng. Gumamit siya ng matinding pisikal na lakas para kontrahin si Junmo Shi, ngunit wala itong silbi laban kay Linfeng. Ang labanang ito ay talagang kalunos-lunos para sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 670, ang mayabang na dilim. Nakakatakot talaga si Linfeng. Naisip na ang mga tao ay nanginginig, pinapanood ang demonyo na biktima kay Zusha. Ngayon ay naroon ang Azura at isa pang demonyo.
Tatlong demonyo mula sa sinaunang panahon ang nakikipaglaban para kay Linfang na naging demonyo. Hindi kayang makipag-agawan ni Zhu Xia sa kanya. Isang demonyo lang ang kailangan para talunin siya. Si Linfang ay may napakaraming hindi kapanipaniwalang lakas at kapangyarihan. Sighed ang crowd. Gayunpaman, hindi nila alam na si Linfang, sa una ay may lakas lamang ng Her. Nang maglaon ay nagkataon siyang nakapasok sa templo ng masamang lugar at nakuha ang mga alaala ng Heroka. Kung hindi niya natutunan ang kasanayang Heroka sa Yunhai Sect, hindi siya makakapag-deploy ng ganoong napakalakas na lakas. Talagang nagpapasalamat si Linfang kay Shengang sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong pumunta at magsanay sa mga espesyal na lugar. Si Linfang ay gumugol ng 7 araw sa espesyal na lugar kung saan ang kanyang mga iniisip ay naging realidad. Nakita niya ang isang mundo kung saan naglaban ang mabuti at masama, liwanag at kadiliman. Hindi maisip ng mga tao kung gaano kalakas at hindi kapanipaniwala ang gayong labanan. Si Linfang ay pumasok sa isang mundo na kabilang sa malalayong edad at naranasan ito na parang bahagi siya nito. Naisip niya ang mga sinaunang labanan at nagawa niyang lumahok kahit na. Iyon ay nagbigay daan kay Linfang na maunawaan ang kakayahan ng Heroka at bumuo ng kanyang pisikal na lakas. Maaari pang ang igiit ng isa na ang mga bagay na naunawaan ni Linfang sa espesyal na rehiyon ay naging dahilan kung bakit siya naging mas malakas kaysa kung siya ay nakalusot lamang sa isa pang cultivation layer. Boom boom boom. Isa pang brutal na pag-atake ang bumagsak sa katawan ni Zhu Xia na nagpaungol sa kanya sa sakit. Hindi niya nagawang pigilan. Ngayon, ang lakas ng Heroka ni Linfang ay maaaring umikot ng 7,000 beses. Bukod sa kaakibat nito ang katawan ng demonyo, ang kanyang mga suntok ay napakalakas. Sa mga demonyong maaari niyang tawagan ay napakalakas niya. Halos hindi mapaglabanan ni Zhu Xia ang napakalaking lakas, at lalo na ang napakasamang kapangyarihan. Ang mga demonyong magkakasama ay hindi natakot sa walang kabuluhang evil skill ni Zhu Xia. Gusto mo akong patayin, ngunit ngayon ay talagang iniisip ko kung paano mo ito gagawin. Sabi ng demonyong gumawa ng malalaking hakbang. Sa katawan ng demonyo ni Linfang ay isang napakalaking halaga ng itim na pisikal na lakas na umiikot sa paligid, lahat ay naging madilim at kulay abo. Ang tatlong iba pang mga demonyo ay sabay na lumalaban, si Zhu Xia ay nanginginig ng marahas habang siya ay patuloy na tumatakas. Saan ka pupunta? Mapaglarong tanong ni Linfang. Ang kanyang napakalaking katawan ay umangat sa hangin at hinabol si Zhu Xia sa kalagitnaan ng langit. Napakalakas ng pressure kaya kinailangan pang umungol ni Zhu Xia. Ang kanyang katawan ay na-project palayo. Sinundan siya ng tatlong demonyo at biglang nagbago ang mukha ni Zhu Xia, pagkatapos ay sumigaw siya ng napakalakas. Suko na ako. Bumalik. Malamig na sigaw ni Linfang. Sa isang iglap, ang tatlong demonyo ay bumalik kay Linfang at muling tumagos sa kanyang katawan, na tila sila ay pinagsama-sama. Anong klaseng kasanayan yan? Akala ng mga tao ay nagtataka, sila ay nanginginig. Si Linfang ay naging demonyo at pagkatapos ay may lumitaw na tatlong demonyo. Si Linfang ay lubhang nakakatakot. Sa dilim ng gabi, tiningnan ni Linfang ang nasugatan na si Zhu Xia at sinabing walang pakialam. Kaya mo ba akong patayin? Kung hindi ka pa sumuko ulit, 2 beses ka nang namatay. Gusto mong mairank sa pinakatuktok ng Great Competition ng Zuyu. Nakakatawa. Pinagtawanan si Linfang, ang mga salitang iyon ay nagpaputi ng mukha ni Zhu Xia. Pinahiya siya ni Linfang. Pinasak niya ang kanyang puso at mga pangarap. Hindi na naramdaman ni Zhu Xia na siya ay isang malakas na magsasaka at nawala ang kanyang determinasyon. Pero tama si Linfang, 2 beses na na-forfeit si Zhu Xia, kaya nadurog ang kanyang determinasyon at lakas. Akala niya ay masilaw siya hanggang sa fighting stage. Higit pa rito, hindi pa siya lumalaban kina Duan Wuldao at Diling. Ngunit 2 beses na siyang na-forfeit. Natalo siya laban kina Jun Moshi at Linfang, hindi niya akalain na matatalo siya laban sa dalawang iyon. Isa kang basura. Henyo ang tawag mo sa sarili mo, nagtataka talaga ako kung bakit. Patuloy ni Linfang, pagkatapos ay tumalikod siya at dahan-daang naglakad palayo. Si Zhu Xia ay umuubo ng dugo, pinahiya siya ni Linfang, siya ay basura. Siya ngayon ay itinuturing na isang talunan. 2 beses siyang natalo kaya 2 beses siyang nawalan ng mukha. Susunod na laban. Sabi ni Zhu Wuchang na kumikinang ang mga mata. Bumibilis din ang tibok ng puso niya. Napakalakas na ni Zhu Xia. Gamit ang kanyang bangkay na si Qi ay nagawa niyang gawing mga bangkay ang mga tao. Kahit na ang mga ordinaryong cultivator sa tuktok ng 8 layer ng Zuan Qi ay dinurog niya sana. At pagkatapos ay naroon ang kanyang nakakatakot na espiritu. Sa kasamaang palad, si Zhu Xia ay nakatagpo ng 2 henyo na mas nakakatakot kaysa sa kanya. Ang isa ay si Jun Moshi na kayang pigilan ang masamang chi ni Zhu Xia gamit ang kanyang Vital Chi of Righteousness at ang tuktok nito ay mayroong immortal na espiritu. Pagkatapos, si Linfang ay naging isang demonyo at nanawagan pa ng iba pang mga demonyo. Lahat sila ay naglabas ng nakakatakot na masasamang enerhiya, higit na masama kaysa sa sariling masasamang enerhiya ni Zhu Xia. Hindi nagawang pigilan ni Zhu Xia si Linfang, ang tanging magagawa niya ay tumakas at protektahan ang kanyang sarili. 2 beses na siyang natalo, nakakalungkot. Sa madaling salita, ang isang henyo ay nakatagpo ng 2 mas hindi kapanipaniwalang mga henyo kaysa sa kanyang sarili.
Sa pagkakataong ito, ang Great Competition ni Zuyu ay may ilang nakakatakot na henyo. Higit pa rito, hindi pa naipakita ng dalawa pang henyo kung gaano sila kalakas, sina Diling at Duan Wudao. Napakadali nilang napanalunan ang lahat ng kanilang mga laban. Sa makatuwid, ang mga susunod na kalaban ni Zhu Xia ay magiging mas nakakatakot. Parang si Zhu Xia ay magiging ikalima, si Lin Feng at Jun Moshi ay maaaring magkaribal para sa ikaapat na pwesto. Akala ng mga tao, ang kanilang mga mata ay puno ng pananabik. Ang pagiging isa sa apat na nangungunang nagwagi sa kompetisyon, anong kaluwalhatian? Tangyu sumuko ka ng isa pang laban, ang kanyang kaluluwa ay masyadong nasugatan. Paano niya lalabanan si Diling o Duan Wudao? Wala siyang pag-asa na manalo laban sa kanila, kaya pumayag siya. Pagkatapos, dumating ang turn ni Diling. Kinailangan din niyang hamanin ang napakalakas na cultivator mula sa sandaling iyon, sina Duan Wudao, Jun Moshi, Zhu Xia. Walang kahit isang mahina. At saka, nag-away lang sina Lin Feng at Zhu Xia na nangangahulugang dalawa lang ang pagpipilian niya. Jun Moshi at Duan Wudao. Sa huli, tumingin si Diling kay Jun Moshi. Ayaw pa rin niyang lumaban kay Duan Wudao, gusto niyang iligtas siya hanggang sa wakas. Ang labanan ni Diling at Duan Wudao ay tiyak na isa sa mga hindi kapani-paniwalang laban. Si Jun Moshi ay mukhang kalmado ngunit medyo kinakabahan. Sa katunayan, si Diling ay isa sa pinakamalakas na magsasaka sa kompetisyon at naglalabas ng nakakatakot na lakas ng labanan. Diling, may-ari ng dugo ng kalawakan. Bulong ni Jun Moshi. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng napakalaking halaga ng mahahalagang enerhiya ng katwiran na bumagsak sa kalangitan. Naging ginto ang mga mata ni Diling habang nakatitig kay Jun Moshi. Ang iyong mahalagang enerhiya ng katwiran at ang iyong immortal na espiritu ay hindi ka panipaniwala, gayunpaman, ang immortal na espiritu ay may mga limitasyon din. Ang espiritu ay isang uri ng lakas at kung patuloy kitang sasaktan, maubusan ka ng lakas at lakas. Kung gumamit ako ng sapat na malakas na pisikal na lakas, kaya kitang patayin. Kahit na mayroon kang isang napakalakas na espiritu, dapat kang maging napakalakas sa iyong sarili. Nang marinig ng karamihan si Diling, inaabangan na nila ang labanan. Sa katunayan, ang espiritu ay isang partikular na aspeto lamang ng lakas ng magsasaka, ito ay isang likas na kapangyarihan. Ang ilang mga tao ay maaaring makakuha ng isang bagong espiritu pagkatapos ng kapanganakan ngunit iyon ay napakabihirang. Dahil ang espiritu ay isang aspeto lamang ng lakas ng isang magsasaka, ito ay may mga limitasyon. Si Diling ay itinuturing na pinakamalakas na binata sa kompetisyon, ang kanyang mga pananaw ay mas malawak kaysa sa iba. Ang kanyang kinabukasan ay hindi magiging limitado kay Zuyu. Sinasabi mo na ang aking paglilinang ay may mga limitasyon at maaari mo akong talunin. Sabi ni Jun Moshi kay Diling. Hindi magalang na tumango si Diling at sinabi, "Siyempre, ako ang magiging final winner ng competition. Hindi ka banta sa akin at mas malala pa si Zhu Xia. Hindi rin ako maaaring takutin ni Lin Feng. Si Duan Wudao lang ang malakas para hamanin ako.